Walang pagsidla ng tuwa ni Alberto nang malaman ito na pumayag na siyang magpaampon sa mga ito. Pagdating nito ay agad na sinabi dito ni Lucinda ang bagay na iyon. Isa daw iyong magandang advance birthday gift. 5 buwan na lang daw at kaarawan na nito. Naging magana ang mag-asawa sa pagkain at panay ang sabi na kamukha niya talaga si Carla. Matapos ang hapunan ay inihatid na siya ni Lucinda sa silid niya na dating silid ni Carla. Nakahawak pa ito ng mahigpit sa kanyang kamay na pang-aarang ayaw na nitong bitawan iyon. Ramdam na ramdam ni Jana ang pananabik ng ginang sa isang anak. Jana anak, maraming salamat ha. Hindi mo alam kung gaano saya na pumayag kang maging ampon namin. Pero huwag kang mag-alala. Kahit ampon ka namin, ay ituturing ka namin na parang isang tunay na anak. Ako nga po ang dapat na magpasalamat sa inyo. Nang dahil po sa inyo, may bago na akong pamilya. Nangingilid ang luha na niyakap siya nito. Sige na, good night na anak. Baka magkaiyakan pa tayo dito eh. Good night din po. Nang iwanan na siya nito, ay sakalang siya pumasok sa loob ng silid at pagod na ibinagsak niya ang kanyang katawan sa malambot na kama. Sa wakas, nakakapagod ang mag-asawang yun ha. Lahat yata ng ginagawa noon ni Carla ay dapat kong gawin. Ang gusto yata nila ay ang buhayin si Carla sa katauhan ko. Kainis, nakatingin sa kisame na monolog pa niya. Pero talagang nawiwerduhan siya sa mag-asawa. Kanina habang kumakain sila, ay nabanggit niya ang tungkol sa 4 na silid sa second floor at nalaman niya na tama nga si Yaya Pilina. Ipinagbabawal ng mga ito ang pasukin niya iyon. Hindi na lang din siya nag-usisa pa dahil baka isipin ng mga ito na pakialamera siya. Isa pa ay yung walang kahit na isang naitagong litrato si Carla sa buong bahay. Sayang, gusto pa naman niyang makita kung kamukha niya talaga ang babae. Umiikot si Jana para dumapa. Maaga pa para matulog, kaya naman tumayo siya at nagpalit ng damit. Iyong suot niya nang bumalik siya dito. Kanina pa talaga tumataas ang balahibo niya kapag naiisip niya na patay na ang dating may-ari ng mga nakasuot sa katawan niya. Pati ang mga alas ay tinanggal na rin niya. Bukas kakapalan na niya ang mukha niya at hihiling niya sa mag-asawa na baka pwedeng bumili siya kahit ilang piraso lang ng damit. Dahil wala naman siyang mapaglilibangan sa silid, ay nagdesisyon siya na lumabas doon. Pababa na sana si hagdan nang may marinig siyang sitsit na tila nang gagaling sa isa sa mga silid na nasa 2 palapag. Natigilan si Jana. Hindi niya alam, ngunit tila may bumubulong sa kanya na pasukin ang iba pang kwarto na naroon kahit ipinagbabawal sa kanya na gawin iyon. Wala naman sigurong makakahuli sa akin. Saglit lang din naman ako. Titingnan ko lang ang loob tapos lalabas na rin ako. Sa pagkakataon na iyon, ay nilaman na si Jan ng kanyang kuryosidad at hindi na niyan kayang labanan pa. Mas dumami kasi ang katanungan niya nang malaman niyang bawal niyang pasukin ang 4 na iba pang silid. Naglakad na si Jana papunta sa pinakamalapit na pintuan, pero gano'n na lang ang panlulungo niya nang malaman niyang nakakandado iyon. Sinubukan din niyang buksan ang iba pang pinto, ngunit katulad ng nauna ay hindi rin niya mabuksan. Nang walang mapala, ay bagsak ang balikat na bumalik na siya sa kanyang silid. Ang kailangan niyang gawin ay hanapin ang susi sa mga pintong iyon para mapasok niya. Bukas ay aalamin niya kung nasaan ang mga susi. Sa ngayon ang kailangan na lang niyang gawin ay matulog dahil unti-unti nang lumalalim ang gabi. Maagang nagising si Jana kinabukasan. 5:30 eksakto. Naisip niya na huwag nang magtagal sa pagkakahiga at bumangon na lang para tumulong sa paghahanda ng almusal. Ayaw naman niyang magbuhay prinsesa kahit sabihin pang ampon na siya ng mag-asawang Alvarez. Isa pa hindi rin siya sanay nang walang ginagawa. Bumangon na siya at inayos ang higa. Akmang bubuksan na niya ang pinto para lumabas nang may marinig siya yabang ng mga paa sa labas. Hindi muna siya lumabas. Iniawang niya ng bahagya ang pinto at sumilip. Nakita niya si Felina na binuksan ito ang isa sa mga ipinagbabawal na silid gamit ang isang susi. Pumasok ito sa loob at sinara iyon. Wala pang 1 minuto ay lumabas na rin agad ito. Nakita niya isinilid nito ang susi sa bulsa ng suot nitong palda. Ibig sabihin pala ay si Felina ang may hawak ng susi sa mga kwarto. Kailangan ko yung makuha sa kanya. Agad na bumuo ng plano si Jana sa kanyang isipan. Habang kumakain ay sinabi na niyang kagustuhan niyang bumili ng kahit konting damit na pambahay at panglakad. Wala namang nakuhang negatibong reaksyon si Jan sa mag-asawa.
Pagkusay agad siya nitong binigyan ng pera na pang shopping. Ang mabuti pa ay isama mo na rin si Yaya, Felina at Homer para may makatulong ka anak. Ani Lucinda. Si Homer ay ang driver nila. Sige po, kung papayag po sila. Mabuti na rin na sumama sa kanya si Felina dahil baka dala nito ang susi. Anong oras mo babalak umalis? Mamaya rin po, bago ang tanghalian para saktong pag-uwi namin ay tanghalian na. Hindi naman po kami magtatagal, Mrs. Mama po pala. Okay, basta mag-iingat kayo. At bumili ka na rin ng cellphone mo para nakukontak ka namin ng papa mo. Nakakahiya naman po, Mama. Sobra-sobra na po yata yun. Hindi yun sobra-sobra, Jana. Sabat ni Alberto. Dapat lamang yun dahil anak ka na namin simula ngayon. Ikaw, ako at ang Mama Lucinda mo ay pamilya na ngayon. Kaya dapat masanay ka ng pinapaulanan ka namin ng mga bagay na kailangan at makapagpapasaya sa'yo. Nakangiting sinulya pa ni Lucinda ang asawa. Tama si Alberto, anak. At sa isang linggo ay papasikaso na namin ang adoption paper para maging legal na anak ka na namin. At hindi lang iyan, sa susunod na taon, sa pagbubukas ng school ay mag-i-enroll ka. Talaga po, salamat po. Sa sobrang saya ni Jana, sa sinabi ni Alberto at Lucinda, ay tumayo siya at niyakap ang mga ito. Talagang ang masasabi niyang tinamaan siya ng swerte. Maingat ang bawat galaw ni Jana habang iginagala niya ang mata sa silid ni Felina. Naririnig niya ang lagaslas ng tubig na nakapinid na pinto ng silid nito. Nasa banyo ito at naliligo. At ito na ang tamang pagkakataon para makuha niya dito ang susi sa mga kwarto sa itaas. Wala na siya ang ibang naisip na paraan kundi nakawin ng susi. Nakita niya ang lagayan nito ng maruruming damit at agad niyang nakita ang suot nitong palda kanina. Nagmamadali na ginalugan niya ang bulsa ng palda at nakuha naman niya doon ang susing hinahanap. Isang susi lang iyon. Ibig bang sabihin ay isang susi lang ang nakakapagbukas sa lahat ng kwarto sa itaas. Bago pa man matapos sa paliligo si Felina, ay naisilid na niya ang susi sa bulsa ng kanyang pantalon at malalaki ang mga hakbang na lumabas na siya doon. Pagdating sa mall ay nagpaalam si Jana kina Felina at Homer na magpupunta lang siya sa banyo bago sila mamili. Pero ang totoo ay naghahanap lang siya kung saan pwede siyang ipaduplicate ang susi na nakuha niya kay Felina. Naisip niya kasi na hindi pwedeng hanggang mamayang gabi ay nasa kanya iyon dahil baka gamitin ulit iyon ni Felina at malaman itong nawawala ang susi. Kailangan niyang maibalik iyon pagka-uwi nila ng mansyon. Hindi naman siya nahirapan sa paghanap. Sa second floor ng mall ay nakakista siya ng store ng mga susi na nagduduplicate din doon. Agad niyang pinaduplicate ang susi at bumalik na rin siya kina Felina. Blouse, shorts at palda ang una niyang binili. Sunod ay ang 2 pares ng sapatos at tsinelas. Pati bags ay hindi niya rin kinalimutan. Huli ay bumili na siya ng cellphone. Isang Android phone gaya ng nakikita niya sa mayayamang niyang kapitbahay sa probinsya. Hindi niya kailangang makipag-chat sa foreigner para yumaman dahil inampo na siya ng mayamang pamilya. Ibinili niya ng tigisang damit sina Felina at Homer kahit tumanggi pa ang mga ito. Napansin niya na parehas ang ugali ng dalawa. Tahimik at parang masungit. Nang sandaling ngayon ay walang pagsidla ng kasiyahan si Jana. Sa tanang buhay niya, ay ngayon lang siya nakapamili ng ganito. Yung lahat ng magustuhan niya ay nabibili niya. Hindi niya akalain na mararanasan niya rin ang bagay na ito. Isang blessing din na matatawag na nabangga siya. Iyon pala ang magiging daan para yumaman siya. Pati na rin ang pagkawala ng 10,000 piso niya dahil hindi niya maiisip na magpaampon sa mga Alvarez kung hindi iyon ninakaw. Parang gusto niya tuloy hanapin ang magnanakaw na yun at bigyan pa ito ng pabuya. Homer, Felina, gaano na kayo katagal sa mga Alvarez? Tanong niya sa dalawa habang nasa biyahe na sila pabalik ng bahay. 10 taon kami parehas. 22 pa lang ako nang magsimula akong manilbihan sa kanila at 21 naman noon si Felina. Magkapatid kami ni Felina at malayong kamag-anak kami ng mga Alvarez. Si Homer ang sumagot. Mababa at seryoso ang tono ng boses nito. Parang natakot na tuloy siyang makipagkwentuhan pa dito. Si Felina naman ay diretso lang ang tingin. Katabi niya ito sa baksi. Gusto pa naman sana niya itong makaklose dahil ito lang ang babae sa bahay na medyo kalapit ng edad niya. Pero imposible yatang mangyari yun. Ayaw man lang si Ritong kausapin nang hindi ito seryoso. Teka lang, napansin kaya nito na nawawala ang susi sa hinubad na palda nito. Sawarin naman niya ay hindi. Sana ay sinabi na ito kanina sa amo ito kung alam nitong nawawala ang susi. Matagumpay naman na naibalik ni Jana ang orihinal na susi sa silid sa taas kung saan niya ito kinuha.
Ginawa niya ang bagay na yun habang abala si Felina sa pagluluto sa kusina. Sa wari naman ay hindi nitong pinansin na nawala ng ilang oras ang susi. Habang naghihintay ng pananghalian, ay umaklat muna siya sa kanyang silid at doon masayang isinukat ang lahat ng pinamili niya. Nagpaikot-ikot siya sa harap ng salamin habang pinagmamasdan ng sarili na suot ang magagandang damit. Nang matapos ay nakangiti niyang ibinagsak ang katawan sa ibabaw ng malambot na kama. Ang sarap pala ng ganitong buhay. Ang sarap maging mayaman. Pakli niya. Bigla niyang naalala yung pinaduplicate niyang susi. Kinapkap niya ang bulsa ng pantalon at kinuha doon ang susi. Pinagmasdan niya ito. Ano nga kaya ang meron sa apat na silid?